Balitang diretso sa sikmura. Bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito ang mga balita ngayong araw. Bilang ng mga nasaktan sa mga paputok, pumalo na sa higit 200. Mga ospital handa na sa pagsalubong sa bagong taon. Mga namatay sa boat na nahulog sa bangin sa Quezon, umakyat na sa 4. Mga prutas na bilog, pinag-aagawan na sa mga palengke. Sa police report, bangkay ng lalaking nalunod matapos sumali sa swimming competition sa Ilog Pasig, nakita na. Sa Wais Tips, mga pagkaing magandang lantakan para pangontra sa kolesterol, alamin. At sa itimbi mo kay Tulfo, hindi mahuli-huling askal na nangahabol at nangangagat ng mga residente sa Project 8. Susubukan nating aksyonan. Mula sa 100, pumalo na sa higit 200 ang nasugatan dahil sa mga paputok sa loob lang ng linggong ito. Kaya naman, doble alerto na ang mga ospital sa bansa para sa pagdagsa ng mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, 27 na ang mga pasyenteng na-admit, 4 dito tinamaan ng ligaw na bala. Para sa update, magbabalita si Faye Tobias. Faye! Center at kagaya nga ng iba pang DOH hospitals, naka-code white alert na sila. Ang ibig sabihin, may sapat na bilang ng mga doktor at nurse na duty para tugunan ng anumang emergency dahil bukas, bisperas na ng bagong taon. Alika, pasok tayo dito sa loob ng kanilang emergency room. At alam niyo, marami dinadala dito mga pasyente dahil malapit nga ang ospital na to sa Tondo, sa Caloocan at sa Malabon. At ito, meron silang whiteboard. Dito nakatala yung mga isinugod na sa ospital na nabiktima nga ng paputok. At as of December 21, ito mayroon ng 13 katao ang nasugatan dahil nga sa Piccolo na akala nga natin ay very harmless, pero marami din nasasaktan at karamihan dyan ay mga bata. Ang concern din ng ospital ngayon, 4 na ang isinugod sa kanila na biktima ng stray bullet. So far, 27 katao na ang dinala dito sa Jose Reyes. At halika, kausapin natin ngayon si Dr. Emmanuel Montaña Jr., ang Chief Medical Professional Staff po ng Jose Reyes. Sir, good morning po. Kamusta po ang trending ngayon? Tumaas po ba o bumaba po ba ang bilang ng mga pasyente isinugod ngayon dahil sa paputok? Sa tingin namin, baka tumaas ang mga bilang ng mga pasyente pumapasok dahil sa paputok. Kasi sa ngayon, nasa 1/4 na kami. Nasa 30 pa lang tayo. Expected namin na talagang tumataas ang bilang ng 31 sa 1. Sir, puro bata po ang karamihan dito, no? Karamihan dito, mga more than 60%, mga bata. Mga 12, 9 years old. Karamihan pa nga, especially yung mga affected na iba, iba mga 20s. So, talagang bata ang affected dito. Sir, meron na po bang naputulan ng kamay o daliri? Meron na kaming isang 12 years old at meron na isang 14 years old na naputulan. Sa tingin namin, mga batang-bata to para maputulan talaga ng daliri. Pinaka-importante sa Sir, kanila. ano po ba yung ginagawa ng mga doktor para po tugunan yung mga emergency kagaya ng amputation? Pero I understand, as much as possible, the doctors are trying to save yung kung ano man yung natitira pa sa kamay o daliri ng pasyente. Actually, pagdating ng pasyente, sinusok sila tapos nililinis namin mabuti. Talaga pag iba't ibang gamit dito, kung minsan ginagamitan namin ng scissors para putulin yung mga nasira talagang mga tissues. Pagkatapos iba't ibang blade na pang ginagamit na attach namin sa blade holder. Yung iba talagang kung talagang hirap na hirap, kinakayod namin para malinis talaga. Pagkatapos ng kayurin at malinis na yung area at matanggal na yung mga sira na tissues, pwedeng pag sinasabing fractured lang, pag hindi talaga pwede pang magamit, gagamitan namin ng barena, papasukan para ipasok yung sinasabing pin. Ito po. Ito yung barena. Ito ang gagamitin namin sa inyo, ipapasok namin yung pin, pagkatapos iiwan namin habang sila, yung inyong buto ay nagjo-join. Ngayon kung hindi, at nasa joint, pwedeng kunin namin talaga kung ano man ang titirang daliri pa na nasa inyo. Pag hindi na talaga at malalaking daliri yung gagamitan na lang ng etong panglagare. Puputulin yung buto. Puputulin namin, pati halimbawa kung andito yung putol din ng daliri. Tapos gagamitan ng file, sinasabi namin file para malinis yung area.
Pagkatapos noon, kung ano man na natitira, yun, tatahiin na namin. Ito po yung pantahi, papasok sa skin, pagkatapos tatahiin yung mga natitirang Dok, masakit issues. po ba yung proseso na yan? Ito talagang masakit yung proseso. Hindi lang, although ginagamitan namin ng anesthesia, ang mahirap nito pagkatapos at nawala na yung anesthesia. Talagang masakit. Hindi lang dito, pagkatapos siguro, mahirap din yung makikita mo na nawala na yung daliri sa isang iglap. Dok, yung mga naputukan naman po na ayaw magpunta sa ospital kasi parang nalapdos lang ng kaunti yung daliri, ano po yung posibleng mangyari sa kanila? Ang gusto naming ma-emphasize sa lahat na ito po tetanus prone wound. Ibig sabihin, pwede kayo magka-tetano dahil sa mga injuries dahil sa paputok. Kaya ina-advise namin, kahit sa tingin namin, very, very minor lang yung injury, na dapat unang-una para hindi magka-infeksyon, linisin ng mabuti, pupunta sa ospital para matanggal yung mga sira na mga laman at malinis ng mabuti, mabigyan ng antiseptic, mabigyan ng antibiotiko kung kailangan, at pinaka-importante, anti-tetanus. So Doc, final message po natin kung ayaw po ng ating mga kapatid na magamitan ng ganyang klase na bone saw ba ang tawag dyan? Opo. Ito yung bone saw. Pinaka-importante po yung ating mga kamay. Ito po, marami tayong magagawa sa ating mga kamay. Kaya, importante na hindi po maputol yung inyong mga daliri. Sana po pagdating ng bagong taon, kompleto pa to sila. Right, thank you very much, Dr. Montanya. O yan, Rafi at Ameline, pwede naman kasing salubungin ang bagong taon ng masaya. Gumamit na lang tayo ng mga improvised na mga hindi paputok, na mga pampaingay, kagaya nga ng tambol o kaya naman na lata para naman kumpleto pa rin ang ating mga daliri pagpasok ng 2011. Balik sa inyo. Salamat, Faye Tobias. Kasabay ng kaliwat ka ng babalalaban sa mga paputok, nauuso ngayon ang mga alternatibong pampaingay sa mga bangketa. Mula sa Divisoria, nagbabalita si Franz Noguera. Rafi, Ameline, malapit na nga nating salubungin ang bagong taon at parte na nga ng tradisyon nating mga Pilipino ang pag-iingay para daw maitaboy ang malas. Pero bukod sa paputok, abay nagbabala rin ang Department of Health tungkol sa paggamit ng mga turotot dahil maaari daw malunon ng inyong mga anak ang pito nito. Kaya naman dito sa Divisoria, abay marami pong nagsulput ang mga bagong turotot na abay hindi na gumagamit ng pito na tsak pang malakas ang tunog. Pero mas mahal nga raw ito. Tara nga tiklasin natin kung magkano nga ba ang mga presyo nito. Tara! Dito sa gawi rito, itong maliliit na mga turotot na ito, abay 10 piso lamang ang presyo. Pero, kamustahin natin ang tunog? Ate, patry nga ang yung tunog niya. Oo. Okay na ba sa inyo yung ganong tunog, yung ganong kalakas? Pero kung ayaw nyo pa ng ganitong tunog, abay meron daw dito na mas malakas at mas malalaki. At ito ay nagkakahalaga ng 300. Meron din naman dito yung tig to 25 pesos. Tara't pakinggan natin yung tunog ng isa rito. Okay? Mas malakas ba para sa inyo yon? Eto, meron pang isa. Mas maganda raw ito kasi nag-e-enjoy na yung bata habang nagpapatunog ng turotot, okay? Ayan, nakapag-ingay na nga ang bata, nakapaglaro pa, di ba? Meron pa isa rito patry nga ito, kuya. Ito, try mo ito. Try mo lang ito. Ayan, okay, tatry niya ito, ha? Ayan, buong-buo ang tunog, para nga lang daw tunog ng barko, di ba? Ito, kaya naman Rafi, Ameline, dyan sa mga magulang, marami nga po rito sa Divisoria yung mga alternatibong mga turotot na safe nga raw po para sa inyong mga anak. Para nga hindi nga kayo nakapag-enjoy lang, nakapag-ingay, abay, tsak na ligtas pa ang inyong mga anak. Maligayang bagong taon!